Pero tama naman po. Siyempre, kahit tumalis na siya po sa DepEd as DepEd Secretary, importante po na mag-report siya. Paano niya ginastos yung kwarta, yung budget po ng DepEd. Kasi may masamang reputasyon po kasi doon sa confidential funds. Possibly, yun po ang nasa isip ni Brosas. Hindi pa pala niya, Mr. Maravillas, matatahimik si Inday. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. After mga kababayan na mag-resign si Inday as DepEd Secretary at saka NTF-ELCAC Vice Chairman, ang akala natin si Inday mga kababayan makakapagpahinga na kasi jobless na siya eh. Igawan niya talaga, Mr. Maravillas. Di ba sa July 19 pa naman? O nga po, may transition na period. Pero kahit lumampas po yung July 19, ang akala natin po, wala na siyang trabaho, jobless. Kasi di ba, ang Vice President po, spare tire man lang. Pero sa latest na balita mga kababayan, ano niya ibig sabihin mo, Mr. Maravillas, ng spare tire? Yun naman talaga po ang tawag sa Vice Presidente. Naghihintay lang kung may mangyari sa Presidente. Spare tire. Kung binigyan ng trabaho ng Presidente, may trabaho. Tulad sana na DepEd Secretary siya, kaya lang nag-resign na nga po siya. Pero ngayon, magiging busy pa rin pala si Inday mga kababayan. Ano yan, Mr. Maravilla? Sabi kasi po ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, si BP Sara daw, not off the hook yet. Kailangan pa niya na magpaliwanag kung paano niya ginamit yung budget ng DepEd. Pero tama naman po. Siyempre, kahit tumalis na siya po sa DepEd as DepEd Secretary, importante po na mag-report siya. Paano niya ginastos yung kwarta, yung budget po ng DepEd. Kasi may masamang reputasyon po kasi doon sa confidential funds. Possibly, yun po ang nasa isip ni Brosas. Hindi pa pala niya, Mr. Maravillas, matatahimik si Inday. Sigurado po, gigisahin siya ng Kongreso. Yan po yung balita ngayon, Vice President Sara Duterte is not yet off the hook despite resigning from the Marcos cabinet. Kasi niya, kailangan niyang ipaliwanag kung paano niya ginamit yung budget ng Department of Education. Sabi po ni Brosas, naniniwalaan niya ako na si Duterte kailangan na mag-attend pa rin ng mga upcoming budget deliberations for 2025 General Appropriations Bill para niya ipaliwanag niya yung lumala na education crisis dito sa ating bansa. Ganun pala yun mga kababayan. Ipinagyabang pa naman ni Congressman Alvarez po si Inday. Sabi po ni Congressman Pantaleon Alvarez, masikat niya si Sara. Alvarez says Marcos cabinet lost a very capable official. Aniwala naman kayo kay Alvarez. Sabi sa PISA po, bottom 4. Bagsak mga kababayan. Bottom 4 tayo sa PISA. Kaya nga kailangan magpaliwanag ni Inday tungkol sa paano niya awinal. Ginastos yung budget ng DepEd. Kasi nga lumala po yung yung krisis sa edukasyon dito sa ating bansa. Ito yung sabi ni Brosas. Sabi niya,
The lawmaker said Duterte's presence is important niya, given that the Philippines rank among the lowest in terms of creative thinking in the program of the International Students Assessment Test, yung PISA po. Hindi niya palusot si VP Sara Duterte sa nalalapit na national budget deliberations. Kailangang busisiin ang bagsak na performance ng Department of Education at tumitinding krisis sa edukasyon sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Naintindihan mo na, Pantaleon Alvarez? Pero sabi ni Pantaleon, the Marcos administration lost a very capable public servant with the recent resignation of VP Sara. Sabi po niya, surveys from reputable sources are clear. VP Sara received the most votes in the 2022 national elections, even higher than the President Marcos, and she is the most trusted government official among the cabinet. She continues to gain support of the people, sabi po ng congressman. And that's probably why many politicos have issues against her, because she is a true servant of the people and a true leader of the nation's interest. The Marcos cabinet lost a very capable public servant. Lahat man po baliktad, Congressman Alvarez, yung sinasabi mo. Yung resulta nga ng PISA, bottom 4. Yung sinasabi mo, boto ni Inday, na mas mataas pa sa Pangulo, 31 million kasi noon, na boto niya, galing sa mga Marcos supporters. At yung ratings naman niya sa survey, malamang dahil sa pinunduan yung mga nagsasurvey ng China. Huwag kami kitang-kita yung resulta po ng PISA. Kaya nga pinapaliwanag sa Congress kung paano ginastos yung napakalaking budget. Ang Department of Education po ang pinakang malaki yung budget. Bakit nagkaganon? Kulelat. Nakakahiya. O ngayon, mga kababayan, si Congressman Joey Sarte Salceda nag-float po ng dalawang pangalan na mas magandaan niya. Itong mga pangalan na to niya ay makakatulong ng malaki. These are strong choices niya na possible successor po ni Inday Sara bilang Secretary ng Education. Ito po siya, mga kababayan. So, ang mga pinangalanan niya, mga kababayan, ang dalawa na tingin niya, best DepEd Secretary. Iyo po, napabikol ako. Sinakuan po, sabi ni Salceda, Commission on Higher Education or CHED Chairperson Prospero de Vera. Saka anong basa niyan? Synergia Foundation Head Milwida Nene Guevara. So sabi po ni Congressman Joey, I have two names in mind for Secretary, Popoy de Vera and Nene Guevara. Few have ever had an impact on the education sector as large as the impact these two people have had dito sa sektor na to, sa sektor ng edukasyon. So sabi po ng congressman dito sa amin, it will be wise for President BBM to choose from these two. They are the strongest hands in education kasi. Si De Vera post for the funding for the community colleges under the Universal Access to Quality Tertiary Education program. Tumulong sa mga mahirap in undeserved communities, produce more college graduates than ever before. Ito kasing UAQTE or the Free College Tuition Law, siya yung principal author nito, that changed the landscape for basic education because most community colleges produce teachers. So itong si Chair Popoy has also streamlined linkages between DepEd
and CHED in offering basic education programs. So malawak na yung kanyang experience mga kababayan as CHED chairman mismo. Kung siya yung papalit po kay Inday, galing siya mismo from the education sector. Si Inday po galing sa sa Davao. Ganon po. Ngayon, ito naman si Nene Guevara was responsible niya for highlighting the structural defects ng education system and what needs to be done. So marunong talaga. Hindi tulad ni Inday po, sabi ni Inday, wala man na niya ako, Di man na niya ako sumama dyan sa review niya yan ng matatag kasi wala man akong experience dyan. In-admit niya po. No one has been earlier and more consistent about the long-standing issue affecting basic education niya. It's Nene Guevara, sabi po ni Kong Joey. Itong Synergia Foundation naman niya has also been the loudest about convening EDCOM 2. So before our PISA results niya were a problem, Nene Guevara has already been pointing out the issues underlying basic education. Sabi po ng chairman of the Committee on Ways and Means, si Congressman Joey Sarte Salceda. Ibig sabihin, sila yung may malawak na experience po at galing mismo mga kababayan sa sektor ng edukasyon. Tingnan na lang natin po kung sino yung susunod kay Inday. Anyway, si Inday po, may offer naman pong trabaho other than yung pagiging vice presidente niya. Inofira na siya ngayon na pamunuan yung nausog. Ayan po, Duterte allies asked her to lead them. Manguna na lang sa murali ng nausog. Yan o. Conveners of the Akbang ng Maisog, a movement started by allies of her father, former President Digong, have urged Vice President Sara Duterte to lead the struggle of the Filipino people now that she is no longer part of President Marcos cabinet. So pag tinanggap yan ni Inday na offer sa kanya, magiging very busy na. Mas na-busy pa as Defense Secretary. Doon siya sa murali. Baka linggo-linggo may murali. Na ang panawagan, tanggalin ang ating Pangulo at palitan niya. Di ba? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.